Dear Kuya Poy, sisimulan ko ang aking kwento sa pamamagitan ng pag-amin sa matinding kasalanan na ginawa ko sa Diyos at sa tao. Nagawa ko kasing sadyaing ipalaglag. Hindi lang isa kundi 2 beses ang magiging mga anak ko sana sa sinapupunan ko noon. Ako po si Lovely, 45 years old mula dito sa Marikina. Kasal pero hiwalay na sa asawa ko. At 15 taong kinakasama, si Richard. Hindi ko itatanggi na avid listener niyo ako ng inyong radio program na Heart to Heart at alam kong makatatanggap ako ng sangkaterbang sermon at panguusig sa inyo, Kuya Poy, at sa maraming mga taga-subaybay. Nangyari kasi ang hindi ko malilimutang unang kasalanan ko noong napakabata ko pa. Sa totoo lang, araw-araw kong pinagdarasal na sana ay dumating ng araw na parusahan ako ng Diyos sa maling desisyon ko sa buhay. Actually, hindi ko kasi alam kung papaano ko aaminin sa mga magulang ko na nabuntis ako, given na ako ang bunsong anak nila mama at papa, na sila rin na mag-aahon na ako rin sana ang mag-aahon sa mahirap naming pamumuhay noon. In short, naging napaka-irresponsabling anak ko. Nasundan yan matapos kong madiskubre na nabuntis na naman ako. At noon ngang mga panahon na yon ay hindi ako magkanda-ugaga sa dami ng trabaho ko naman sa opisina. At ang lalong nagpagulo pa sa isipan ko, Kuya Poy, ay ang desisyon ng mister ko na sumama sa ibang babae. Labis akong nadurog nung panahon na yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin matapos ang mga tagpong katulad noon sa buhay ko. Alam kong pinakamataas na antas ng pagkakamali ang nagawa ko. Ang kasalanang pumatay ng tao at mismong anak ko pa sa sinapupunan ko. Alam kong hindi biro ang magdala ng bata sa sinapupunan ng isang ina sa loob ng 9 na buwan. Kaya nga labis-labis ang pagsisisi ko sa nagawa kong mga kasalanan na hindi na maibabalik pa. Aminado akong masaya naman ako ngayon sa piling ni Richard na kinakasama ko. Pero ang matinding kasalanan at bangungot ng aking nakaraan ay naniningil na yata sa akin ngayon, Kuya Poy. Kahit kasi handa na ako na magkaroon ng anak at bumuo ng pamilya katuwang si Richard, ay nananatiling mailap pa rin sa amin ang pagkakataong yun magpasa hanggang ngayon. Sa totoo lang, suki na kami sa iba't ibang mga ospital para matignan ang kasama ko na si Richard at katakot-takot na mga vitamins pati healthy diet ang ginagawa namin na Richard para lang masigurong makamit na namin ang hinahangad naming pamilya. At yun nga ay ang pagkakaroon ng sarili naming anak. Kuya Poy, may edad na si Richard, 59 years old to be exact, at 15 years na rin kami nagsasama. And until now, hindi pa rin namin makamit ang higit 1 dekada na naming pangarap, ang magkaroon ng anak. Kahit ilang buwan na lang at magsisingkwenta na rin ako, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagdarasal sa pag-asang maambunan kami ng biyaya mula sa itaas. Sa ngayon, tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Nawa ay magsilbi itong aral sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programang Heart to Heart. Sakaling mapili, sobrang pasasalamat lamang po ang maipapaabot ko sa inyo, sa inyong programa. At sana, lalo pang dumami ang inyong mga tagapanood at tagapakinig. Lubos na gumagalang, Lovely. Dear Kuya Poy, Lovely, ang masasabi ko lang sa kwento na ibinahagi mo sa amin ngayon, ha? Kung sinisingil ka nga ba sa mga pagkakamali at sa mga kasalanan mo na hindi lamang isa kundi 2 beses mong ginawa noon, yung pagpapalaglag ng bata, pwede pero pwede ring hindi. Diyos lang ang nakakaalam. It's a conversation between you and God. Okay? Pero ang maipapayo ko bilang tao at masisiguro ko lamang sa iyo ay may pag-asa pa
at hindi dapat na mabuhay na lamang sa pagdurusa. Napakaikli lang ng buhay natin. Nagkamali ka ng 2 beses noon sa pagpapalaglag ng mga blessings mo sana. I'm sure naman, lovely, na napagsisihan mo na at naihingi mo na ng kapatawaran ang mga pagkakamaling nagawa mo. Pero sa ngayon, kung sakasakali nga at 45 years old, medyo nandun ka na sa high risk high risk end ng pregnancy. Meron kasi kapag sobrang bata, very high risk yan. Kapag medyo nagkakaedad na rin, very high risk na rin yan sa pagbubuntis. Ayan, pero dahil nga hindi kayo na bibiyayaan pa ng bago mong kinakasama ngayon na si Richard, siguro ang pinakamaganda na pambawi mo naman doon sa mga kasalanan na gawa mo noon at bilang pagpapakita rin ng yung ganap na pagsisisi ay yung pagbawi nga ng yung redemption, pagtanggap sa yung pagkakamali, ay yung magsilbi ka naman. Okay? Habang wala pang dumarating na bata, bakit hindi mo subukan na magsilbi sa mga children's shelter, sa mga children's hospital? Ba't hindi ka gumawa ng volunteer work? Yan yung maipapayo ko sa'yo, no? Para hindi lamang isa, hindi lamang 2, marami pa sanang bata ang maabot ng iyong tulong ng dahil din sa pagkukulang mo sa sarili mo sana mga anak noon. Kung ano man ang mga rason mo, kung bakit mo ginawa yun noon, I'm sure kung inihingi mo na ng tawad at alam na alam mo yun, pinatawad na yan. Sa ngayon kasi, mas mainam na tanggapin mo yung kapalaran mo. At yung tignan mo na lamang ito, hindi bilang isang kapurusahan, kundi bilang isang pagkakataon para makabawi ka. Hindi lamang sa 1 o 2 bata na sana ay nasa iyo, kundi sa marami pang iba. Okay? Yan lamang yung masasabi natin dito. Kaya naman sa ibang mga nakikinig, be responsible. Dahil ang pagiging magulang ay hindi po biro. Katulad nga nitong si Lovely na dahil sa takot, tinalikuran ng pagiging isang ganap na ina sana doon sa 2 niyang anak. Huwag pabigla-bigla, ingatan po. Dahil hindi puro sarap ang pagiging isang magulang. Sa ngayon, Lovely, matuto kang ngumiti, matuto kang magsilbi. Sa mas marami pang mga bata. Do some volunteer work kung hindi pa ibinibigay para sa inyo ang para sa inyo sana. At kung hindi man darating, hindi mo na kailangan sisihin pa ang Diyos. At least, ikaw ay nakapagsilbi na rin sa marami nating mga iba pa dyan na mga bata na nangangailangan din ng pagkalinga at pagtulong ng hindi man nila tunay na magulang ay tumatayo bilang mga magulang. So sa ngayon, dyan na nga po natin tatapusin ang ating kwento dito sa Dear Kuya Poy.